Kaya po ba ni Pi na umabot sa presyong 0.70 or 70 cents bago ang Pi 2-day ngayong nalalapit na June 28? Sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga nangyayari sa presyo ni Pi, kung bakit bigla po siyang tumaas. Yan, at kung bakit may posibilidad pa na mas lalo siyang mag-surge. Kaya pag-uusapan din natin ang mga babala na paparating na selling pressure matapos ang June 30 at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at holders ni Pi Network. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang kahalagahan ng Pi 2-day ngayong nalalapit na June 28. Ang Pi Day ay isa po itong event na ini-host mismo ng Pi Core team. At ayon sa kanilang announcement, ito ay gaganapin sa June 28. At sa event na ito ay pag-uusapan po ang ilang mga issue na matagal nang inirereklamo ng kanilang community. Kabilang na po rito ang matagal na migration ng mga Pi tokens papunta sa public mainnet at ang mga bagong inisyatibo na maaaring magpabilis sa pag-unlad or development ng ecosystem. Pero teka, hindi lang ito simpleng celebration. Ang ganitong klaseng event ay kadalasang may malaking epekto sa presyo ng isang crypto. Inaasahan ng maraming traders na maglalabas ng balitang makakapagbigay sigla sa community at investors. Kaya ngayon pa lamang, umaakyat na ang presyo ni Pi bilang paghahanda sa event na ito. Ngayon ay bakit naman po biglang sumabog ang presyo ni Picoin? Sa loob lamang po ng 24 oras, si Pi ay tumaas na ng halos 17%. At kasalukuyang nasa presyong 0.6234. Ayon po sa datos, halos 80% ang itinaas ng trading volume. Ibig sabihin ay marami ang biglang bumili at nag-trade ng Picoin. Isa po ito sa mga sinyales na tinatawag na short squeeze. Isang biglaang pagtaas ng presyo na madalas na dulot ng panic buying ng mga nag-short ng coin. At ang mas nakaka-excite pa, ay nabasag ni Pi ang resistance level sa presyong 0.60. Ang ibig sabihin nito ay naputol na ang hadlang na matagal nang pinipigil ang pag-angat ng kanyang presyo. Ayon po sa chart analysis, kapag nanatiling buo ang suporta sa presyong 0.60, malaki ang posibilidad na mag-surge siya sa presyong 0.70 or higit pa. Ngayon ay may bago bang plano ang Pi Core team? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay yes, meron po. Nitong mga nakaraang linggo ay nag-post po ang official X account ng Pi tungkol sa posibilidad na pumasok sila sa larangan ng generative AI. Isa po ito sa mga pinaka-hot na tech trends ngayon. At kung magtatagumpay sila rito, pwedeng lumawak pa ang application ng Pi blockchain. Bukod po dyan ay inilaunch na rin ng team ang Pi Network Ventures, isang $100 million fund na nakalaan para sa mga project na gagamit po ng kanilang blockchain. Pero maraming members ng community ang hindi po nasiyahan dahil hindi pa malinaw kung sino ang makikinabang sa pondo at kung paano po ito ipapatupad. Parang minadali lamang raw ng team ang announcement na ito para maiwasan ang lalong pagbagsak ng presyo ni Pi. Kaya habang may potensyal ang mga plano po nila, kailangan pa rin natin na maging maingat at huwag agad magpadala sa hype. Ngayon ay bakit po delikado ang panahon pagkatapos ng June 30? Ayan. Ito ang kailangan po nating bantayan. Ayan, mga ka-crypto. Ayon sa Pi Daily Token Unlock Schedule ay magsisimula na ang malalaking unlocks mula po sa June 30 hanggang July 8. Ibig sabihin ay maraming bagong Pi coins ang ilalabas sa sirkulasyon. At kapag walang sapat po na demand or buyers, siguradong babagsak ang presyo. Dito po papasok ang tinatawag na selling pressure.
Maraming holders ang posibleng magbenta ng kanilang tokens, lalo na kung hindi po sila satisfied sa mga balita sa Pi Day or Pi 2 Day. Ang pinakamasakit pa, pwedeng bumalik si Pi sa pinakamababang presyo niyang 0.4012 or 0.40 na naabot niya noong nakalipas na buwan ng April dahil sa mga kaguluhan sa global crypto market. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay may pag-asa ba talagang tumaas pa itong si Picoin ng hanggang 0.77 or 0.70? Yan. Base po sa technical analysis, kung hindi po mababasag ang support sa presyong 0.60, may posibilidad si Pi na tumuloy or magpatuloy po sa presyong 0.70 hanggang 0.77. Ayon po rito sa 4-hour chart kay Bitget, ay nabasag na ni Pi ang dalawang resistance levels sa loob lang ng dalawang 8-hour candles. Tumaas din ang trading volume at nalampasan pa ang 200 period EMA na isang mahalagang indicator sa mga traders. Pero kailangan po nating tandaan, kung wala namang maibibigay na solid update ang development team sa Pi 2 Day, pwede pong mawalan ng kumpiyansa ang mga investors at muling bumagsak ang presyo. Kaya ang lahat ng mata ngayon ay nakatutok po sa mga announcement sa nalalapit na June 28. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Marami po sa atin ang naging bahagi ng Pi Network mula pa noong nagsimula ito. Yung iba po ay naging pioneer miners, habang ang iba ay sumali lang dahil po sa hype. Ngayon, kung titignan po natin ang galaw ng market, may dalawang bagay tayong kailangang paghandaan. Una, kung totoo po ang mga balitang ilalabas ng PiCore team na may positibong epekto, pwede pong kumita ang mga nag-hold ng maaga. Pangalawa, kung magiging underwhelming ang Pi Day or Pi 2 Day at kung lalabas na puro hype lamang ito, pwede pong masaktan ang mga umasa at bumili sa taas ng presyo. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo basta bumibili dahil lamang sa excitement. Dapat ay nag-aaral din tayo, nagbabasa ng updates at iniintindi ang risk. Tandaan po natin, sa crypto ang mabilis na kita ay posible, pero mas mabilis rin ang pagkawala ng puhunan kung hindi tayo maingat. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi ay isang project na may malaking potensyal. Pero matagal na ring puno ng kontrobersiya. Marami ang nagsasabi na napakabagal ng development po nila at kulang sa transparency. Pero sa kabilang banda, hindi pa rin natin maikakaila na may matibay na community sila at malakas pa rin ang interest ng mga tao. Sa ngayon ay ang masasabi ko po ay ito, be cautiously optimistic. Maganda po tayo sa posibilidad. Kung may hawak ka na, mag-set ng goals kung kailangan mong papasok at lalabas. Kung balak mo pa lamang na bumili, huwag ka pong pumasok dahil lamang sa hype. Hintayin mo muna ang Pi 2 Day at suriin ang magiging epekto ng mga announcement. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.